medyo napupuno na kasi ako dun sa palitan ng mga salita ng mga bawat politiko na alam naman natin that the most guilty sa lahat ng mga nangyayari na to ay kayo. So yung ginagawa ninyo na parang isinusuway nyo na lang, tinuturo nyo kay Diskaya. Actually, I admire Diskaya because the couple is actually hoping na kahit na paano matapos na yung mga ganitong kawalang hiyaan. Si Lucio Tan, nung nagbayad ng 40 billion na tax na utang niya sa gobyerno, nagpasalamat kay PRRD. Kasi hindi na siya gagatasan. Pag hindi na siya kumbaga, na-settle ko na ha, makakapag ano na ako ng normal. Hindi na ako yung ginagawang gatasan. Kaya even nung bumaba mapabawasan yung mga incidental expenses niya, di ba? Alam ko yan kasi kapatid ko nagtatrabaho sa Lucio Tan Company. At nakita niya mismo si PRRD nung pumunta bumisita doon sa office ni Lucio Tan bago magbayad. And after bumaba ni PRRD, di ba pumunta siya kay Lucio Tan, nag-thank you din. So, ganun po yun. Hindi porket may Diskaya nung time ni PRRD, automatic may corruption na. Eto? If it's a highly organized syndicate. Itong guy na to yung tinutukoy, no? Si James Kumar daw yan. Who is he? You have to Google James Kumar. Well, you have to Google James Kumar so that you would know. So that you would May know. May assignment ako. Okay. Oo nga, bakit na yan si James Kumar? Kasi di ba benefactor, ang benefactor ng parang anti-crime kineme-kineme. Just me. Ako, okay na po ako, Joey, ha? Sinabi ko lang, kasi sabi ko, ayoko namang maging unfair din sa inyo. Okay, sige, yung mga insights na napulot ko dito sa side na to, sasabihin ko kay Joey, kasi parang ang unfair naman na, nung nandun ako sa side nila, syempre, puro POV mo yun. So, more on, parang I sounded like I defended you. Parang ganon. Okay. Actually, sa totoo lang, sorry, pero crybaby talaga. Crybaby talaga na. Bakit nyo ina-attack si... Saka hindi bagay, mukha siyang bakulaw tapos sensitive siya. Oo, masyadong sensitive person. Ang ano ko nga dyan is ganito, you have to move on. Okay? Iba na yung roles ni Magalong ngayon. That conversation is not important anymore. We cannot dwell on it, yung pag-attend niya, hindi niya pag-attend or whatsoever, or yung strategy niya or whatsoever. Iba na yung role niya ngayon eh. Di ba parang, I don't know, parang he's taking part doon sa independent commission or taking the advisory role. I do not know exactly kung anong balak ni ano. Pero iba na yung roles niya ngayon eh. Iba na rin yung Senate Blue Ribbon Committee. So, if you truly support Magalong, okay, debating with me will not help him. If you want to help Magalong, and if you want to help Magalong in 2028, make him be better. Huwag kayong maging yes man kay Magalong. Hindi, ako no, iniisip kasi nila yung 2028. Alam ba nila kung gaano kabigat ang Pilipinas, ang problema ng Pilipinas ngayon? And anyone who would run in 2028 seriously have to think about it. Bakla, nagsara na isa sa mga pinakamalaking nagtatanim ng banana sa Pilipinas. Yeah, 5,000 employees were... 5,000 employees, bankrupt. Bakit? Hindi na makapag-export. Isa pa lang yon, susunod-sunod na yan, banana. Ang tourism mo, bagsak. You will never. So, ang laki ng problema mo, tapos ito pang mga nakawang ito, etc. So, you have a very gargantuan problem in 2028. So, be sure that you can really do a difference in order to reverse that tide. In order to reverse, especially export and tourism. Kasi tourism talaga ang malaking Miss Laika, ang income generating. Malaki ang income tourism pero maliit ang puhunan. Kaya nang tanga-tanga yung tourism natin ngayon. Oo, maliit lang ang puhunan din sa tourism pero malaki ang saka across the board yan mula sa pinakamaliit mga taxi driver, tricycle driver, etc. Pataas across the board kumikita. So if you don't know how to resolve that, how to bring in money to the Philippines in 2028, bahala ka dyan, di ba? So, wala nang anong good governance.
Dahil malaki ang problema ng hinaharap ng Pilipinas. You don't have, basically, the Philippines is down the drain hole. So, you have better have a program that can take the Philippines out of this cesspit. Hindi pa pwedeng motherhood statements. Kaya lang, hindi na pwedeng mga debate. Action, deal. Ito si Joey, kalimutan niyo na si Joey kung bakit ipag-debate kayo ng strategy. Dahil hindi talaga kayo titigilan ni Joey. Dahil si Joey, unang-una may kipay. Kalawa, mainit talaga ang ulo ng mga Bulakenya. Saka sa akin lang, I am just looking for, kunwari, di ba, o sinasabi ko kay Magalo, kinikriticize ko siya, but ayaw mo sabihin, Yor, di ba, yung si Saldi ko, sinabi mo ngayon, si Inday Sara, 2 years ago niya pa binanatan yan last year pa pinangalanan ni Inday Sara yan si Magalo at saka si Saldi ko at saka si Martin Romualdez. Mga bakla, si Inday Sara, nung pinangalanan niya, na 2 tao lang ang nagko-control ng budget dito sa Pilipinas, hindi kumurap si Inday Sara. Nung sinabi niya yon, hindi nagpatumpik-tumpik. Diba? Anong sinabi ni Inday Sara na ebidensya? You look at the NEP, you look at the GAB, okay? Yung dalawa, yung GAB 1 and GAB 2, and yung GAB 3, at tingnan ninyo ang GAA. Makikita nyo na kung saan nagkaroon ng mga pagbabago. Diba? In-identify ni Inday, eto yung nangyari doon sa budget namin. Ganyan. Sinabi ni Inday, ganun siya, walang patumpik-tumpik last year. Diba? So ngayon, ganun yung standard ko Ganun ang standard ko ng matapang. So ngayon, matapang sila, I'm going to put them in the same category. If matapang pangalanan, aksyonan natin, di ba? Aksyonan natin. Sabihin na natin, di ba? Para mag-aalaman tayo dito. So people will take necessary action. People will take, it will shape the people's opinion. After all, ultimate action natin dito would happen every election day. Di ba? Ganun lang yung kasimple. Sa akin naman parang, oh my God, you have to grow some balls and accept criticisms. Ganun lang yan, kasimple. Hindi yan dahil DDS kami, hindi ka... I think they're okay with I think they're okay with criticisms. I think they're just really big on making sure that you incorporate logic, objectivity in every argument you make. Wala silang logic, Jessica. Walang usap-usapan at logic pagdating sa strategy. The only judgment whether your strategy is actually good is the result. Bakla kayo ng taon. Yung ganun kasing you have to incorporate logic, kineme. Anong part yung illogical? Hindi porket hindi ka agree, ibig sabihin illogical na ako. Diba? Kaya nga wala silang logic. It's the same thing. Ako, sa akin, sa totoo lang, ang tawag dito, di ba, nag-agree na nga ako doon sa sige, it is sinasabi mo, war yung HOR. Sige, war. Okay, war. But it is a war that is not worth fighting for. Yan yung yan yung logic mo, war yun. Sige, nag-agree na nga ako sige, agree na ako dyan. But it is a war not worth fighting for. Because we saw it. Diba? Ayun na nga, ang gulo-gulo na nga ng war niyan Pero yun na nga, wala nga logic yun Diyos ko, kasi nag-demand ng logic sa ibang tao. Ang punot dulo lang nito, kung ilang taong ka na nagdadadakdak na merong corruption, meron ka pang binanggit na yung iba nga nagrenta pa ng condominium dahil hindi hindi na bulk, room na, etc. Chorba. That's people's money, That's people's money is talking about. Diba? Kaya nga, yung room ba na yan na tinutukoy mo na yan ba yung room sa Shangri-La? Yun ba ang tinutukoy mo? I mean, please, diba? Let us know para magkaalaman na tayo dito. Saan kondo ba yung located? Di ba ang daming kasing ang daming pasakali, ang daming ganito, wala usap-usapan kung logical ba o hindi. Isa lang naman ang hinihingi. Asan yung mga pangalan? Yeah. Ngayon, sabi kasi ni Kayo, ay hindi, doon sa Congress, doon ang laban. Di ba wala na tayong usapan kasi humihingi ako ng pangalan. Sabi mo sa Congress sa papangalanan. Okay. So wala pa. So ibig sabihin, I cannot judge you about a hypothetical future. I can only judge you about what you are showing now. If you cannot show a list now, then wala ka. So sabihin ko, wala ka pala. Ngayon, pag nalabas mo na yung pangalan mo in a hypothetical future, luluhod ako sa'yo. Ano ba naman yan? Nandyan na, nilabas mo na, ang lakas na ng loob mo, diyan magagawa natin. Hindi ba? Ganun na kasimple yun.
May napangalanan na ba or wala? Si Saldi ko lang. Si Saldi ko. Loser na eh. Oo, yung parang... Si Saldi ko lang yung pangalanan mo. Si Saldi ko ba yung merong condominium na may pera sa loob? Ang daming, kasi ganito no? Magbibigay ka ng eksena. Magbibigay ka ng blind item. Ganon, yung tao pa kailangan mag-isip, si Saldi ko ba yung may-ari ng condominium? Bakit mo ba pinaghirapan na nga yung mga tao na pinagnakawan sila, tapos pahihirapan mo pa. Mag-isip. What are you waiting for? Okay. Kaya tama na, Jessica, kasi parang sayang yung oras. Hindi importante si Magalong sa usapin ngayon. Kung hindi nila naintindihan yung kung hindi feelings ni Caio sa Paninibayan. Kung hindi nila naintindihan yung logic ko, kung hindi nila naintindihan, di okay fine, hindi kami magkaintindihan. Okay fine, you do your thing, I'll do my thing. 'Di ba? If they seriously believe that what I said is illogical and has no basis in reason, okay? Di go ahead. Hindi ko kayo pipilitin. Hindi ko sila pipilitin, paniwalaan ako. It doesn't matter to me. Mag-agree sila sa akin, hindi sila mag-agree sa akin. It doesn't matter to me. Yes, I understand naman. Ang sa akin lang naman din is parang mabigat lang kasi yung parang allegation na you're doing intellectual dishonesty. So that is something that also I want to share with you para din ma-explain mo yung side mo to your audience. Kasi yun yung claim. Sa intellectual dishonesty. Yung audience ko, iiwanan ako kung intellectually dishonest ako. Oo nga. I believe naman din. Wala nang ganun-ganon. Para namang intellectual dishonesty. Intellectual dishonesty, pero sino naman yung result bankrupt? Mas matindi yung result bankrupt. Bankruptcy of results. Dahil may strategy ka, wala pang results. Ano yun? Parang hindi lang dishonesty yan, parang na-chikahan portion na tayo. Alam mo, Joey, Ay, gusto magsalita ng ating bunso, si Daniel. Magsalita ka, Daniel. Kanina ka pa. Go, Daniel. Yeah, I wanted to ask this, no? Kasi pinanood ko yung debate kahapon. Kagabi. And may sinabi itong si Caio. Sabi niya, do you remember that? Sinabi niya, you're not making a claim. You're making an argument. Alam mo yun? What do you mean by that? Correct, exactly. So, it's meaningless. It's meaningless. You're not making a claim. You're making an argument. But, dude, this is the person who loves the sound of his own voice. Kilala ko yung mga ganyan, yung stuck doon sa high school debate days. True. Kaya pati yung sabi niya gano'n, that's not conflation. That's red herring. Yung gumagano siya. Parang, do you really want us to go there? Wala na diba? We have to name the kind of fallacy that you are going to, that we are pertaining to. Argumentum ad petitio principii, argumentum ad misericordia. Really, yan yung mga gusto natin? Diba? Nakakatawa nga eh. Tapos, actually, they bank on it. Sabi nila na parang, hindi, si Joey, hindi niya alam pinagkaiba ng conflation at saka red herring, ganyan. I do not want to that kind of conversation. Hindi porket, hindi ko dinifferentiate sa inyo yung conflated argument at yung red herring na argument. It doesn't mean I do not know that. It means, for me, it is irrelevant. Hindi siya importante. Whether it is a conflated argument or it is a red herring, what does it do to bolster your point? Yeah. Parang gusto mag-scorecard eh. Gusto lang yung mag-scorecard. Ikaw pinakamaraming fallacies ngayon. Klaro ko mga ganyan. But the truth is, in the entire argument, he is actually misdirecting. He's misdirecting the entire time. Diba? Ano yung mga clear misdirection doon? Ikaw, Joey, paano ka naman mag-judge ng strategy? Bakit? Ano na bang nagawa mo? Si Magalong ganito na ang nagawa. Ikaw, anong nagawa mo? I mean, is that even a fair point? What kind of fallacy is that? What kind of fallacy is that? Appeal to authority. It's a very fallacious argument. Diba? Correct. Hindi it's a very fallacious argument. Pinangalanan niya, hindi ka pinangalanan. Hindi, gano'n naman kasi may pinangalanan or wala. Kung wala, then, kung si Saldi ko lang ang pinangalanan, then, of all the things that you've been saying before na marami na 40% na, kung si Saldi ko lang, kung si Saldi ko lang pala ang may problema, then all those troubles that Mayor Magalong did is only parang napaka-anticlimactic. Alam mo yun, tapos yung pinangalanan pa, wala na sa Pilipinas. So, paano mo mahuhuli? Paano mo kakasuhan? Nasa Amerika.
May bahay pa yan sa France. O marami ng pag-iikot-ikutan niya. So the real issue here is if you kept saying na merong ganito, na merong mga magnanakaw na 40%. Alam ko yan, nirepost ko yung mga sinasabi ni Magalong sa For the Motherland page eh. Paulit-ulit ko nirepost yan eh. Ngayon, nakakapagod na. Dahil, sir, we have a system of corruption to fix. My God, give us something. Oo, na parang ngayon kung yung strategy na yan is 3 years in the making, so pinahintay mo yung Pilipinas ng 3 years in the making para sa strategy na yan. So, if there is really a strategy, be very sure that the result is worth the 3-year planning that you did. Because if you don't, then makakarinig ka naman ng pagbubungaan nga dito kay Joey. At no amount of fallacy listing will actually falsify the fact that the result of the 3-year strategy, of the strategy that's 3 years in the making, is actually flapipay. Oh, di ba? Ganun lang kasimple yan eh. 3 years kang nagsalita. Okay, so dapat bongga ang climax na to. Paano pala kung hindi pala climax ang nangyari? Parang, ganun lang. Alam mo pag nag-orgasm ka na, ganun lang. Yung parang ano ba yan? Wala namang tayong nadama. Kailangan earth-shattering, earth-rocking. Kasi 3 years kang nagantay. Nag-isip-isip ka pa. Sinabi mo pa si Joey na marami siyang fallacy. So dapat talaga, the measure, actually they're setting up a high standard to judge their results, no? Correct, actually. And they're not helping Magalong, sa totoo lang. And they're not helping themselves. Kasi sa sobrang yung kakadepend strategy nyo, na bonggang-bonggang strategy nyo, di ba pag hindi nag-deliver? Okay. I think okay na po. We can change the topic na po kasi nagwawala na yung audience. Like I think that nagagalit sila sa akin kasi I'm bringing up the topic. Pero just to clarify or just to set things right, hindi po ako nang a-attack or anything. I'm just simply trying to tell yung insight. Nagpaghatid lang siya ng balita. Ayan. Yes, nagbalita lang ako since kanina na topic naman ni Joey. So kaya nga sabi ko, it was parang timely sana kung doon ako nagsabi para mas makapag-response timely, hindi yung na-off topic. Pero nag-heads up naman ako sa message, sa chat na medyo off topic yung sa akin po. Pero I'm okay na po. Thank you. Thank you. Okay, thank you Jessica. Ayan. I was about to say that, Miss Joey, kasi you're awayin si Jessica, wag niyo awayin guys si Jessica. Ayan. I was about to tell you kanina kasi parang you're hemorrhaging viewers ngayon eh. At for me, yung itong last na and we'll have to move on. Sa totoo lang, I don't see any strategy on the part of Mayor Magalong because nasa US na si Zaldico, ngayon lang siya nagsasalita, mag-name drop. Ganun ba yung strategy? Mag-name drop lang siya ngayon. He will only name drop Zaldico when he's in the US na. Yan ba yung strategy? I doubt it. I don't believe that. I don't believe. Hayaan na natin sila kayo. Wala namang sense yung debate nyo nung nanonood ako, kaya nga parang ano ba yun, sayang yung oras ko. Pag sinabi nila kayo na Joey is illogical, mag-criticize ka, kailangan lagyan mo ng logic, kailangan lagyan mo ng reason, you're not gonna be the judge of that. The judge of that would be the people who listen to our conversation. So, shut your pipe hole, okay? hindi ako talaga maghihintay talaga ako ng result. Diba? Para ano lang yan. Kung sinabi mo malaking titi mo at dinefend mo siya na in full logic, perfect logic, and perfect syllogism, and variables and hypotheses. Well, the conclusion is, ipakita mo. Sabi ni Eric, politics without logic is propaganda, Miss Joey. Who said that you're never gonna use logic? Who said you're going to use logic? Politics without logic is propaganda. Well, propaganda can also be logical. True. Correct. In fact, yung mga bagal na propaganda, yung mga propagandang logical, di ba? Because that would convince more. Hindi ako interesado sa titi ni Magalong na ipakita niya. Yung they actually not mutually exclusive. Na politics without logic is propaganda. It's propaganda. Yeah. That's a stupid line. You have to establish first that propaganda cannot be logical. Because if you cannot establish that, then that statement is another motherhood statement.
Bilang ako ay complexity scholar, ako ay nag-aaral ngayon ng complexity science, I will demand a simulation. because yes, because that is the only way to test your actual, because logic is math. Always remember that. Logic is math. And the best way to actually test the full state space of your mathematical equation is by simulation. So, kaya nga hindi po pwede mga logic lang. Pero kasi nga, logic is math. Algebra. If you're bad at math, I will doubt that you are. Kita mo si Joey, nag-aral nga ng algebra. Char. If you don't know basic math, and then you're going to debate about logic, magagalit si Leibniz niyan. Ngayon, kung hindi mo kilala si Leibniz, yung kulay violet na dito. Pang grade school, pang grade school logic ka lang. Ayun na nga, wag kayo na propaganda without logic is, politics without logic is propaganda. Actually, a lot of politics are propaganda. Wala namang politics na hindi propaganda. Yeah. Correct. Oo. So, bagsak na kayo sa usapin ng bagsak na kayo sa usapin ng multifinality. Charot. Bagsak pa kayo sa usapin ng politics because you don't know politics if you're going to say that politics is always logical. Politics is not. Correct. Politics, if there's any logical politics propaganda. Yeah, logical doesn't mean causal. Always remember that. Because causation doesn't work through reasoning. Correct. Ngayon, kung hindi nyo alam yan, kung anong pinagkaiba ng causation at reason, magagalit si Joey dahil ibabalik niya kayo sa ontology 101, sa philosophy 101. At pag-uusapan natin si St. Augustine, Char. Ayun. So anyway, pero Joey Sas, para lang medyo maibalik sa topic, nagtataka lang ako kasi itong mga Senate hearing, House hearing, nakapokus sa mga, nakapokus sa contractors, district engineers. Unahin mo na yung 2025 dagaa sa kanep kasi doon makikita mo yung discrepancy din. Pwede mo hanapin, itong mga insert na to, nagkatotoo ba to? Nasaan to? Ayun, may paper trail ka bakit hindi mo na doon pukpukin? Kasi involved yung mga congressman. Sa akin, kung sino man yung nasa small committee ng budget. Parang, bakit nakakalimutan yun? Actually. Pwede doon ka magsimula, di ba? Bago ka pumunta sa wag mo habulin yung mga contractor sa mga district engineer. Mamilay ka, hindi kasi yan siya, dumidiretso sa mga Duterte. Kaya wag natin yung pag-usapan. Oo nga. Yung actually, sino nag-enumerate nun? I think si Tio yata nag-post nun yung parang, ilang beses tinanong yung mga diskaya, pagkatapos, hindi kasi talagang repeatedly sa Senate, sa House of Representatives, kasi parang tinatanong sa kanila, bakit ang yaman-yaman yun nung panahon ni Duterte? Bakit, ganyan-ganyan? Tapos kailan ba kayo talaga nag-start magkaroon ng mga flood control projects, ganyan-ganyan? Yung mga answers kasi nila, hindi nadidiin yung mga Duterte. Tapos, ulit-ulit question para matanong. Hello. Yes, PJ. Yeah, Miss Joey, sandali lang ito. I don't have the time anyway. I will just have to direct this opinion of mine to all your listeners, to all Filipino people. Sisingit ko na lang actually maganda yung timing kasi napag-uusapan nga yung kay Diskaya, no? And for ganito lang yan. Actually nung Congress hearing, tinatanong nga si Diskaya kung sino pa yung mga involved na politicians during Duterte's time, and sinabi niya na wala kasi wala nanghihingi. I am addressing to all Filipinos right now. These congressmen who questions, ako sinasabi ko na Miss Joey, di ba dati, na hindi naman talaga nawala. First 3 years ni Duterte, medyo naging mahigpit, but later on, bumalik. Yung mga politiko na nagko-question yan, sana tayo mga Pilipino naintindihan natin yan, bakit hindi sila naniniwala? And I challenge these politicians, kung talagang hindi na kayo naniniwala, ako naniniwala ako sa sinasabi niyo, hindi kayo naniniwala. Pero mag-attest kayo. You stand as witness na kayo mismo during those times na si Duterte yung presidente, may mga ganyan pa rin transaction dahil kayo mismo nakakatanggap.
Mhm. Time is of the essence kasi eh. Time is of the essence. Going back to Magalong, time is of the essence. Time has a value for money. The longer na pahahabain mo ganyang kwento, limpak-limpak na salapi ang nawawala sa Pilipinas, lalo tayong nalulubog. Ngayon, kung talaga malinis yung intention mo, hindi mo na dapat pinapahaba yung usapan na nagsasayang ka na ng maraming panahon at oras ng mga Pilipino sa kakahintay para sabihin mo kung sino yung mga taong sinasabi mong involved dito, which I doubt na mahuhulog lang din sa hearsay in the long run kasi hindi naman ikaw yung directly involved. Huwag kang maging biktima ng analysis paralysis kumbaga pa sa financial market na nag-a-analyze kung anong gagawin mo pero wala kang nasisimulan or wala kang nailalabas kasi magbumukha kang inutil. Correct. I am so sorry but I just have to be frank. Medyo napupuno na kasi ako dun sa palitan ng mga salita ng mga bawat politiko na alam naman natin that the most guilty sa lahat ng mga nangyayari na to ay kayo. So yung ginagawa ninyo na parang isinusuway nyo na lang, tinuturo nyo kay Diskaya. Actually, I admire Diskaya because the couple is actually hoping na kahit na paano matapos na yung mga ganitong kawalang hiyaan. Hindi ko sinasabing kasi kapag walang yun ang actually yun yung gusto ng mga Diskaya kasi nga mas kumikita sila pag walang korupsyon eh. True. Yeah, that's true. PJ, Mami Joey, banggitin ko nang paulit kung binanggit to noong live natin eh. Si Lucio Tan nung nagbayad ng 40 billion na tax na utang niya sa gobyerno, nagpasalamat kay PRRD. Kasi hindi na siya gagatasan. Pag hindi na siya kumbaga, na-settle ko na ha, makakapag na ako ng normal. Hindi na ako yung ginagawang gatasan. Kaya even nung mapabawasan yung mga incidental expenses niya, di ba? Alam ko yan kasi kapatid ko nagkatrabaho sa Lucio Tan Company. At nakita niya mismo si PRRD nung pumunta sa bumisita doon sa office ni Lucio Tan bago magbayad. And after bumaba ni PRRD, di ba pumunta siya kay Lucio Tan, nag-thank you din. So, ganun po yun. Hindi porket may Diskaya nung time ni PRRD, automatic may corruption na. Anyway, I will just have to end this up with panawagan na lang sa lahat ng mga Pilipino. Nakikiusap po ako sa inyo, magkaisa tayo. Let us set aside political colors. Let us try to singilin yung mga politiko na involved sa lahat ng mga maanumalyang transaksyon ng gobyerno. Kasi uulitin ko, Miss Joey, walang magtatarantado sa ahensya ng gobyerno kung ang politiko matino. The only time na nagkakaroon ng mga tarantadong nagtatrabaho sa ahensya ng gobyerno is kung inaalaw rin ng mga politiko because they are taking part of it. So panawagan ko po sa lahat ng Pilipino, sana po yan yung magiging common sense na lang nating lahat yan. Lahat po tayo niloloko. Pinagloloko ng mga politiko na to. Maghanap po tayo ng mga politikong matino. Yun na po, Miss Joey. Wala na po akong oras. I have to go to the party. Maraming salamat po for again giving me this chance na i-express yung frustration ko sa Pilipinas kasi ulitin ko, wala pong mag-abroad sigurong Pilipino kung maayos tayo sa Pilipinas. And magandang gabi po dyan. Maraming salamat ulit. God bless us all. Thank you, PJ. Huli Jing, go! Ayan. Daniel, meron kang gusto sabihin? No. Ayan. Huli Jing, go! Huli Jing? Ayan, nagka-call yata si Huli Jing. Ayan. Nagkaroon yata siya ng May question dito kanina yung tungkol kay yung ginagawa kay Joel Villanueva at saka kay Jinggoy Estrada, ganon. Yeah, I think politics talaga 'yon. Ngayon kasi ang kasi diyan, ang malas kasi diyan, kung meron talagang maibabala sa iyo, di kung may mababala sa iyo, yari ka. 'Di ba? But I'm pretty sure yun talaga yung doon. Yun talaga may play sila diyan, meron talaga silang laro diyan. Today yung ombudsman cases ni Boying Rimulya dinismiss na. And from what I've heard is that pati yung MR ni Senator Amy Marcos mukhang kasamang i-dismiss. Ganon. So para umabot talaga si Boying Rimulya doon sa qualification na one of the requirements kasi in order for an individual to be shortlisted
ay dapat wala kang pending case sa ombudsman. So that's a disqualifier, yung ombudsman case niya. Ngayon, so kung dinismiss na, edi mawawala na yung impediment na yun sa part ni Boying Rimulya. Senator Amy Marcos swear na hahabulin niya yung kaso na yan hanggang Supreme Court. Ganon. Which means, makikerry yun na meron pa rin siyang kaso sa ombudsman. Ganon. I don't know how they're going to play with it. Ano, baka sabihin nila. Yung MR niya, ni? Sa ano ni, ha? Pati yung MR niya, di ba kakadismiss lang, nagpile agad siya ng MR kasi parang considered. Oo. Pero ay, parang tinatrabaho din eh. Pag ganun, hindi parang sinabi, pag talagang dinismiss, saka bakit bigla-bigla, bakit ang bilis ng desisyon ng ombudsman ngayon? O pag ganyan, obvious na, magiging ombudsman si Rimulya. Di ba? Parang, yan eh, parang parang intentional na nililinis yung ano yung di ba? Oo. Kasi ako, pag ganyan talaga, mag-depal na lang tayo. Actually, Ate Joey, no, I always pray ba, I know this prayer, masama to na prayer, no, pero I always pray na sana rumami ang Tyler Robinson dito sa Pilipinas at every speech ng mga putang inang niya na may Tyler Robinson para samahan nila si Charlie Kirk, mga puta sila. Grabe yung grabe yung parang kakapal ng mukha ni sino yan, yung si Boying Rimulya. Bakit pa kasi gumaling yung sakit niya, 'di ba? Ano na siya, 'di ba? Manas na dapat siya, dapat mamatay na siya in a few minutes. Bakit pa gumaling? What? Marami ng perang pampagamot, baka ganyan. Kaya nga. Pero sana man lang, at saka Lord, sana ma-overdose si BBM in one of these days. Yun na lang talaga ang pinipray ko. Sabi, bakla na naman daw si Jinggoy. Sa totoo lang, di ba maraming mga senador yung sinasabi closet, bading-bading, ganyan-ganyan, ineme, gano'n. And many of them hinahide yung kanilang gender identity dahil for image purposes. Sa totoo lang sa akin, wala akong pake dyan. Bakla sila hindi, or sila, tawag dito yung they are faking a good persona. Pero isa lang din na masabi ko dyan natin, Joey, no? Kung bakla si Jinggoy, tanungin natin si Zubiri. Ay, sorry. Grabe siya. It doesn't matter. Zubiri, kamusta kamusta yung mga chika ni Vina Morales? Kaya hindi kayo nagkatuluyan, Zubiri. Bakit? Alam mo? True. I think mas mabigat pa rin yung issue ng corruption kaysa dun sa kung bakla sila o hindi. Oo, Diyos ko Lord, kahit po. Wala naman anong stake ko doon? Kung bakla siya, bakla. Walang bearing sa nangyayari ngayon. Walang bearing actually. Hindi ko siya sosyotain. Saka, alam naman natin, di ba, kahit ako mismo, diring-diri ako kay Jinggoy. Pero ngayon sa nangyayari, parang ginagamit, alam mo yung propaganda, politika, para malihis yung issue, parang utang na loob, parang obvious naman kayo. Hindi naman sa pinagtatanggol namin si Jinggoy, pero obvious yung galawan ninyo. Diring-diri rin po kami kay Jinggoy. Pero siya yung idiin nyo, saka si Villanueva. Hi, Grace! Ayan. Ayun, kunwari, bakla si ganito, bakla si ganyan. Ang tanong dyan, in the course of their kabaklaan, nagnakaw ba sila ng pera? Yun yung tanong. Correct. Para sa ngayon, kung hindi, di ko, syosyutain mo ba si Jinggoy, di ba? Syosyutain mo ba? Asawain mo ba? Jojowain mo ba? Doon na lang siya magmamatter sa akin. Doon na siya magmamatter sa akin. Special mention sa rally si Jinggoy, sabi ni Pat. Ang nakakaloka nga dito, yung mga rallyista dito sa Bulacan, nagpunta sa harap ng DPWH. Pagkatapos, yung DPWH na yun yung District Engineering Office ni Bryce Hernandez at saka ni Henry Alcantara. Punta sila doon. So, nirarally nila. So, syempre, pupunta ka kasi pinoprotesta mo yung mga tao doon, di ba? You are protesting against them. Maraming korupsyon dyan sa putang inang opisina nyo. So, dapat ganon, di ba? But, ang dala nila, yung karatula na, Jinggoy, unsafe ka na, ganyan-ganyan. Na ang kumanta kay Jinggoy ay yung taong pinoprotesta mo against dyan sa DPWH office. So, ibig sabihin, naniniwala kayo doon sa taong pinoprotesta ninyo? Di ko gets. Di ko naintindihan. Di ba? So, parang, Jinggoy is not the cleanest political figure. Nasangkot nga yan doon sa nasangkot nga yan sa Napoles scandal di ba? So, I don't think siya yung tipong ng politician na itataya ko yung leeg ko. Pero this is just so
unreasonable. 'Di ba? This is just so unreasonable. Ang tawag dito si Bryce Hernandez, kinontempt siya ni Jinggoy Estrada. 'Di ba? Yung kumanta kay Jinggoy ay kumanta, nagpunta sa Congress, humingi ng tulong, tapos in return kinanta niya si Jinggoy. Correct. Tsaka yung commission na ginawa ni Bangag, puta, si Carpio talaga na from childhood, from birth to childhood to college days ni Carpio, galit siya sa mga Duterte. Kunyata siya. Sabi ni Miss Wade, wala silang logic parang ikaw. Alam nyo, sa totoo lang, would you like to come up and madaling i-debunk ang taong walang logic. Madaling i-debunk ang taong walang logic. Akyat, Miss Wade, show us, sang part walang logic? Anong part doon yung may gap at walang logic? Miss Wade, bilis. Madali ako kausap eh. Ayan. Sa totoo lang, yung mga arte-arte ninyo na, ang tawag dito, ano yun yung politics without propaganda is politics without logic is just propaganda. Propaganda. Hindi alam mo talaga yung mahilig mag-sloganeering. Yes. Una-una, bago ka mag-lecture sa amin ng logic, ang una-una mo munang gagawin is definition of terms. Because when you define the term, dun ka pa lang pwedeng mag-conceptual framework at tingnan ang kanilang logical connection. Like for example, what do you mean by politics? Politics is teleological. And a lot of politics has a lot of appeal to emotion because it is about persuasion. Hindi kayo nagbasa ng Aristotle, mga puta kayo, pa-logic pa kayo. True. And do you know what is persuasion? Define persuasion. Ganun muna, magde-define ka muna ng terms bago ka mag-connect ng mga bagay-bagay. Kaya nga sabi ni Joey, ayusin niyo muna yung mga variables ninyo. Ayusin niyo muna yung mga konsepto sa buhay bago kayo mag-connect at bago halatang bagsak kayo sa math, no? Diba? Kung meron kang variables, i-define mo muna what is X, what is Y, what is A, what is B, what is C. And then, saka mo sige pag-combine. Ngayon, kung hindi mo muna sila madidip kasi, mga bakla kayo ng taon, pag nalaman nyo yung mga definition ng inyong mga key terms, baka magulat kayo na mali pala ang inyong conceptual framework. Politics without logic is just propaganda. Yun ang conflated yun yung conflated na statement. Kasi there is a clear disharmonious yung yung paglagay ninyo nung ano ba ibig sabihin nyo sa politics? Ano bang ibig sabihin nyo sa propaganda? What is the use of logic in your life anyway? 'Di ba? Pero pinagsama-sama nyo na to make it sound na as if meron kayong malalim na pag-isip. Oo. Parang wow, deep. Ang ganda. Oo, deep. Alam mo, ganyan yan. Alam mo, you cannot really articulate, 'di ba? Obsessed kayo doon sa pinagkabit-kabit ninyo ng mga concepts. Pagkatapos, hindi naman naiintindihan. Kasi hindi kayo articulate. Pag define mo na, kasi kailangan mo muna i-define yung terms, okay? What do you mean by politics? Una-una, okay? Ngayon, pag na-define mo na yung politics, titignan mo na ngayon kung ano may mga pwede mong ikabit dyan. Kasi pag sinabi mo, politics without logic is just propaganda, this is just one of your quotable quotes. A quotable quote is nothing. So pag sinabi mong politics without logic is propaganda, is that a premise or a conclusion? Okay? Ngayon, I believe that is your conclusion. Ano yung mga premises? Kailangan mo muna i-define yung politics. Politics is X. X is logic. If not X, it's propaganda. Therefore, politics without logic is propaganda. Ganon. Maging mathematical ka naman sa iyong mga panghabang buhay. Pero, iho, halata namang hindi mo alam ang pinagsasabi mo about politics, ay
bago ka mag-jump sa logic, basahin mo rin si Aristotle about logic, ganyan. About politics, kung ano ang politics, ganyan, kung ano ang involved sa politics, because a lot of politics involves emotion, and emotion is never logical. It's never about logic. You can analyze emotion through logic, but logic will never tell you about reality, because logic is math, and math is not about reality. Math is a way to actually understand patterns. Kaya kayo nasasabihan ni Joey, ayusin niyo muna yung mga variables nyo. Correct. Ayun. So, yung logic, tool lang yan. Okay? Tool lang yan. Then, if you're going to talk about politics, and if you want to to do some syllogistic work in politics, kailangan, alam mo yung politics. Hindi po pwede na dadalhin mo yung logic mo dito sa realm na ito, pagkatapos, pagdating dito, wala kang mang alam. True. Diba? Hindi po pwede yung ganun. Hindi po pwede yung ganun. So, ngayon, yung logic nyo, edi sige, magaling kayo dyan, edi go ahead po. Kayo nga, yung value na binibigyan nyo sa logic nyo, you think it deserve a conversation for 2 weeks? My God. Diba? Hindi ako tatagal sa ganun. Para paulit-ulit tayo talaga. Yan ang pag-uusapan. Diyos ko. Nakakailang araw na, yan pa rin. Diba? Move on. Diba? It's not important. It's not saving lives. It's not, hindi siya, wala tayong nabubuko, wala tayong natututunang bago. Huwag na yan. Ayun. So, sa politics, sa logic, magkalabang salita yun. Kakaloka tong mga to. Put logic in your politics. Para mo sinabing yung politika mo, gawin mong transparent para huwag kang manado or para pumalpak ka. Hindi ang bubola ka, no? Ang kasi nila, na parang pag pinag-combine mo yung mga magagandang salita or yung mga words nila, is meaningful na yon. Well, pwede. Actually, sila yung pa-deep? Oo, pa-deep na politics without logic is propaganda. Ikaw naman, wow! Pero pag pinag-aralan mo na yung politics, talaga, makikita mo, politics is actually full of propaganda. If you want to achieve something, you will have to propagandize. See, hindi nyo nga alam ang iniibig sabihin ng propaganda. Hindi yung hindi yung daily usage niya, kundi what it actually is. Okay? What it actually entails, propagandizing. Okay? Everyone is doing propagandizing, my dear. No? If you do a campaign, you are propagandizing for yourself in order for you to win. Okay? If you want to attend the House of Representatives but snubbing the diba? You wanted to present yourself as someone strategic, that is propagandizing. Mind games is propagandizing. So, politics without logic is propaganda. Because politics is teleological. It's never been logical. Do you know what's telos? You know what's theological? It's goal-oriented. You want to do something. You do politics because you need to engage a lot of people in order to achieve what you want to do, in what you want to achieve, regardless of what you want. For Aristotle, it's the good life, etc. And everyone of us has a different definition of good life. Para si Miss Laika, ang definition niya ng good life ay maging isang butihing ina. Is that even logical? That's not even logical. Pag sinabi ni Joey, my version of the good life is just staying in my house and then maggaganchilyo. Is that about logic? That's not even about logic. My dear. Kaya ayusin nyo. Sabi ni Alexi, teleological. Yes, goal-oriented. Politics about goal-oriented. Because if politics about logic, ano yung goal mo? Ano yung magchichikahan? Ang goal mo, is the goal of politics to achieve the most logical solution? Bakla, no. Politics does not operate in a vacuum. So you can, it is not a mathematical problem. Diba? Politics occupies time and space. Kaya nga merong, ang mga variable nga yan, mga, di ba, government, people, and sovereignty. Di ba? Kaya nga ang sabi nila, di ba, politics is actually more of an art than a science. Because it is a craft. Okay? It is a craft. You have to balance everything. Yes. Ultimately, you have to balance power. Di ba?
Yeah, you have to balance different interests. And there is actually no logical way in order to balance interests because interests are deeply emotional. Actually, you cannot even decide, and this is actually proven by neuroscience, you cannot effectively decide if the emotional part of your brain, the part of your brain that handles emotion, is incapacitated. You cannot decide at all. You cannot make any decision. That's why in every decision, it's not just about logic, which is handled by your prefrontal cortex, but also by the part of your brain that handles emotion. So you cannot tell us na, oh, everything is just about logic, bakla. You cannot make any decision without the emotional part of your brain at all. Because if you think that everything is just about logic, let's remove the emotional part of your brain and let's see if you cannot make any decision at all. Well, I'm gonna tell you, you can't because that has already been shown by neuroscience. And that's what you call complexity thinking. Kaya wag niyo akong aachos-etusin ng ganyan. Char. Hindi pa tayo dumadating pagdating ng dialectical emerald, which is not about logic. Correct. Ayun. Ano kasi sila parang isa rin doon sa na-pick up ko sa kay yung mention niya. So that's subjective. Yung ganun, parang he's making it as if it is a sin if you are subjective, okay? And in-explain ko na nga to doon sa isa kong live na, a lot of Duterte supporters, when we made our political stand, a lot of us subjected our political stand to some objectivity test. Hindi naman lahat yan, parang hindi talaga kasi fan kami, ganyan. Of course, yung iba nag-decide because of their emotion, because of, kumbaga talagang yun yung gumana sa kanila, yun yung sa kanila, kaya they went the Duterte brand of politics. But a lot of people, well, including myself, I subjected my political stand to a lot of rigorous objectivity test. Diba ngayon, parang, so subjective yan. And, premise nyo pa lang, mali na. Ganyan. Kasi parang, you assume that subjectivity is inferior sa objectivity. Diba? And when you're going to say something like, so subjective yan, and implying that, if you say yes, it is subjective, it implies that it is something inferior. Diba? Yan yung mga conflation na ginagawa ni Kayo. Yung parang, bakla, misunderstood mo yung value ng objectivity at saka subjectivity in politics, in life, in general. Diba? Well, there are very few things in life that are truly objective. Ibig sabihin ng truly objective, na no matter what your belief about it, you cannot escape its effect. Like, for example, you cannot say that gravity is subjective. Okay, but there are just very few of those things in reality. Now, purely objective. Now, whatever you do, wherever you are, you will be slave to its force. No, you're going to be a slave to its force. There are very few things in life. In life in that. Ngayon, yung mga sinasabi mo, subjective yan, objective yan, kailangan nyo mo munang magkalinawan. Ano bang operational framework natin dito? Ang operational framework ba natin dito ay laboratory? Ano ba ito? Experiment pa? Objective. That it has to, Ano ba to? May control ba dito para malaman talaga natin kung ano ang exact impact ng ano? Pero ang inaano natin dito, when you are talking about things that are highly interconnected, you cannot say that what you are saying is objective because everything else is connected to everything else. That means, my dear, your emotion, your personal biases will be implicated in that. Hindi mo nga siya po pwedeng sabihin as objective. My God, there's only one thing in life that you can say that's truly, absolutely objective. And that is, if that exists, and that is God, because God is not subjected to anything else in the world, because according to St. Thomas Aquinas, God is an unmoved mover, therefore he occupies a very objective place because it cannot be subjected to any influence of whatsoever. But unless you can claim that you're God, you cannot claim that you're fully objective. Kaya nga, in science,
Kaya nga ang science, it's always developing. Okay, it's always subject to revision because there are factors that will always affect your result that you cannot fully account for. So the best way, kaya hindi uubra yung mga argument na that's subjective and my point of view is objective. Well, ano yung operational framework mo kung bakit ka lang objective? Because you have to give us your operational framework so we can assign proper value dun sa objectivity na pinopromote mo. Oh, diba? Ano ba to? Are you saying na, ano ba? Is it because it is the independent variable? Ano ba? Kaya siya objective? Or whatever? Pero yun na nga. Anything na politika, subjective. It's subjective. Because you would like to pursue something that you believe is the good life. And a lot of us have different version of the good life, but we do agree that there is such thing as a good life. That is the objective, but that is actually very empty. Kaya nga a lot of universal things are empty. Kaya nga tayo may politika. That's why politics emerge from our interaction. Dahil nga may sarili-sarili tayong mundo. Dahil tayo lahat may iba't ibang utak, no? We are subjected to a lot of randomness developed by our brain, interactional experience, etc. Kaya nga kahit mag-usap-usap tayo dito, hindi pa rin natin maiintindihan ng isa't isa fully because we are not our neurons are not connected for us to actually identify what's actually fully objective in the world. Lahat tayo may sarili. We have our own perspective on what we see. Kaya nga, di ba, alam yung mga experiment na may ipapakita sa inyong pattern, tapos sasabi, yung line, even that simple thing, you cannot even agree on whether the line is straight or curved. Pati yung, alam mo yung nag-viral sa internet on what is the dress, is it gold or blue? Bakla nagka-debate yung mga tao if it's blue or gold, no? Because yung color ng sas. Di ba, hindi mo maintindihan. Hindi ba? Kaya iba-iba yung iba't ibang tao, no? Pero yung pinag-aaway nila yung color ng dress. Kung blue or gold. Hindi magkaintindihan. Kasi nga, kaya nga, the best way is for us to talk para makita ko, ano bang topak mo? Baka naman masakyan ko yung topak mo. Doon lang tayo sa usapin na yun. Hindi yung magsasabi ka, ay, ang topak mo, subjective yan. Ang topak ko, objective, puta ka. Pag sinabi nilang